Target nga pong tapusin ng Commission on Elections ang pag-iimprenta po ng mga balota para sa 2025 midterm elections sa susunod na linggo. Sa huling datos po ng COMELEC, halos 49 milyon na ang naimprenta mula po sa kabuuang 68.5 milyon ng mga balotang kinakailangan. Target nilang makumpleto ang natitirang 20 milyon na balota sa susunod na linggo. Habang sa April 20 naman, balak makumpleto ang verification process. Dahil dito'y kung may aatras pa raw sa eleksyon, hindi na maaalis ng COMELEC ang kanilang mga pangalan sa balota. Pero hindi lang bibilangin ang mga makukuha nilang boto. Hindi raw prioridad ng mga botante ang issue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa basihan nila ng mga kandidatong iboboto sa paparating na eleksyon. Sa kinomisyong survey ng SWS, lumalabas na mas iboboto ng marami ang mga kandidato na magsusulong ng pagpapalago ng agrikultura, food security, kalusugan, edukasyon at iba pa. Lumabas naman sa survey na 53% lang ng respondents ang iboboto sa mga tatakbo na magsusulong ng patas sa pagliliti sa vice-presidente. Ayon sa Stratbase na nagkomisyon sa survey, lumalabas po na mas prioridad pa rin talaga ng mga Pilipino ang mga isyong malapit sa sikmura ngayong halalan. Ginawa nga po ang survey sa 1,800 respondents noong February 15 hanggang 19. Ang ganda hong pakinggan ng survey na to, no? Yung mga preference daw po sa mga sinasabing plataforma ng kandidato. Pero ang resulta po ng survey, malamang maging taliwas sa resulta ng kanilang iboboto. Particularly po doon sa mga kandidato na kanila pong ihahalal at mananalo nga po lalo na sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Abangan po ninyo kung sakasakali po. Kasi pag sinabi mong isinusulong ang mga gantong uri ng programa, arang, tingnan natin mga kapatid ang ating po dito ay siya nawa. Hindi na po gagawing mandatory ng COMELEC ang pagpaparehistro sa kanila ng mga survey firms para nga po sa 2025 midterm elections. Ang COMELEC Chairman George Garcia garantisado sa saligang batas ang freedom of speech at expression. Kaya daw baka iakyat daw ng mga survey firms sa Supreme Court ang issue kung itutuloy nila ang mandatory registration. Nakipagpulong po ang COMELEC sa mga survey firms at pumayag naman sila na gawin na lamang daw itong voluntaryo para kusa na lang silang magparehistro. Gayunman, niliwanag po ng COMELEC na maaari pa rin pong makasuhan ng mga survey firm kung hindi nila i-report ang detalye ng kanilang ginawang election survey dahil ito'y alinsunod sa Fair Elections Act. Ang atin ang ngayong pinupunto ay hindi mandatory ang registration, subalit pwede pa rin kami magkaso sapagkat tatandaan po natin, ang surveys kapag yan ay na-publish o napalaganap ay pwede po maging tinatawag na election campaign propaganda. At ang election campaign propaganda po ay regulated pa rin ng Commission on Elections. So ibig sabihin, kinakailangan na magkaroon pa rin ng reporting. Yan po ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Pinagsusumite naman ang courtesy resignations ng Malacanang ang lahat ng appointed officials ng Presidential Communications Office o PCO. Ayon po sa palasyo, paraan daw ito para malayang magampanan ng bagong Communications Secretary ang kaniyang mga tungkulin. Sakot ng memorandum ang lahat ng presidential appointees sa iba't ibang opisina ng PCO. Hanggang noong February 28 na lamang pinayagang magsumite ang mga opisyal. Matatanda ang Feb 24 nang manumpa bilang bagong PCO Secretary si Jay Ruiz. Pinalitan niyang nagbitiw na si dating PCO Acting Secretary Cesar Chavez. Meron kasi atang mga ayaw pa rin sumibat kahit na yung kanilang yung nagdala sa kanila doon wala na. Samantala po naman na alarma ang Health Department matapos nga pong tumriple ang mga kaso ng Hand, Foot and Mouth Disease o HMFD mula po Enero hanggang nitong Pebrero. Sa datos po ng DOH, nasa 7,598 na ang mga kaso ng Hand, Foot and Mouth Disease mula Enero 1 hanggang nitong Pebrero 22. Triple yan kumpara sa 2,665 cases lamang sa pareho pong panahon noong pong 2024. Karamihan sa mga tinamaan po ng sakit ay mga batang edad 9 na taong gulang pababa. Ang Hand, Foot and Mouth Disease ay kalimitang kumakalat sa pamamagitan po ng laway at paghawak sa mga kontaminadong bagay sa kahahawak sa mata, ilong o bibig.